kababayan, ma'am sir, this is John. Good afternoon. This is John, the Filipino channel na inyong pong lingkod. So today is May 26, 2026 na tayo ngayon napupunta dyan sa Siklab, Camagong, sa may Camagong po yan street, corner po yan ng Sampaloc Street, dito yan sa may San Antonio Village, Makati po yan. At dadalhin po natin sa may Inoza Tower, sa may Post Proper, sa South, ano to? Southside Taguig City. So may Taguig po yan. Sana hindi pa ma-traffic kasi dyan. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po naman marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Dito na tayo. Matapos salpukin ng trailer truck ang isang MPV at isang motor sa Alicia, Isabela. Sa investigasyon, nawala ng control ang driver matapos biglang sumabog ang gulong sa electric truck. Kaya nabangga ang mga pasalubong na sasakyan sa National Highway. Dead on the spot ang apat na magkakapamilya na sakay na MPV habang sa ospital na binawian ng buhay ang motorcycle rider. Kabilang naman sa dalawang sugatan ang kaya okay lang laptop ko. mula sa sasakyan. Thank you po. Ay, kain po tayo manay. Sige lang po. Matapos pumailalim ang motorsiklo sa SUV na nabangga rin ng truck. Hindi dadalo bukas si dating Pangulong Duterte sa kauna-unahang status conference sa kanyang kasong crimes against the humanities at International Criminal Court. Lumagdaan ng waiver ang dating Pangulo para hindi na humarap sa ICC Trial Chamber 3. Ayon kay Defense Lead Counsel Peter Haynes, pumayag si dating Pangulong Duterte na magsilbing kinatawan ng mga abogado sa kanyang status conference. Kabilang sa tatalakayin ang mahalagang hakbang sa paglilitis tulad ng pagtatakda ng petsa ng trial at pag-review sa mga inaasahang ebidensya sa sinasabing patayan sa war on drugs. Dinidig na ng Sandigan Bayan ang precautionary all departure order para kay Senator Rodante Marcoleta at tatlong iba pa. Balita mula sa Quezon City at General Patrol John Garner. John. Sinimula na ng Sandigan Bayan 7th Division ang pagdidikailing ng Ombudsman ng Precautionary All Departure Order o PHDO laban kay Senator Rodante Marcoleta, dating Representative Michael Defensor at mga negosyanteng sina Arico Del Viray at Joseph Espiritu. Kaugnayan ng reklamong plunder at indirect bribery ng Luzon Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman bunsod ng umalipagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos campaign donations noong kongresista pa siya na ginamit niya sa pagtakbo bilang senador noong nakaraang taon. Ang PHDO ay hingin sa korte para utusan ng Bureau of Immigration na pigilan ang anumang tangkang magaling sa bansa ng isang taong pinag-iinalaang sangkot sa krimeng may kaparusahan hindi bababa sa 6 na taon at isang araw ng pagkakakulong. Submitted for resolution o umano ang hiling ng PHDO laban sa mga nawangkit na personalidad. Muna nang sinabi ni Marcoleta na ang mga huling gawang kasong isinampa laban sa kanya at ilan sa mga kasama sa mayorya ay bahagi umano ng mas malalim at maiting na plano para pabutin ang mga kristo ng ating sitwasyon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado ito ang Radyo Patrol. John Garner, EMF. Maraming salamat, John Garner. Iginiit ng ilang mambabatas na ang kulang na energy supply ang dahilan ng mga power outage sa bansa. Balita mula sa Kamara at General Patrol, Pamela Vasquez, ma'am. So, sa joint hearing ng House Committee on Energy on Legislative Franchises, sinabi ni Purang Kuryente Margaret Representative Arthur Yap na ang supply at demand ng issue ang sige dahil sa umunay date reporting ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang dahilan ng naranasang brownout sa bansa. Aminado rin ang Department of Energy na reaksyon naman sa natatanggap ng abiso mula sa NGCP. Kaugnay
ng mga insidente ay naka-apekto sa grid. Sa panig naman ng NGCP, tumatalima umano ito sa lahat ng reporting requirements tulad ng Talim American o May 13. Inaayos na rin ito ang mga apektadong pasilidad para matiyak ang stable na grid. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, UMS. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Mga kapamilya, nagliwanag ang kalangitan sa paligid ng bulkang Mayon dahil sa isang meteor o bulalakaw. Ayon sa VBOX na durog sa himpapawid ng bulalakaw bago ito bumagsak sa paligid ng bulkan kaya walang naitalang pinsala. Itinili naman ng VBOX na may kaugnayan ng insidente sa aktibidad ng Mayon at tiniyak na walang banta sa kaligtasan ng publiko. At yan ang headline sa hapon. Napapanood ang TCMM Teleradyo sa cable at sabay na pakikilitan sa TCMM Radyo Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas ako po si Tony Velasquez ang inyong kapamilya. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon. Tatlong minuto makalipas ang alas 4. Oras sa disenyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. 4:30 na! ATM na! Mga good news at bad news. Linawin, sisimplihan, pagaganin, pasasayahin natin. ATM! ATM! Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Man Makapagal at Sandro Ochiona. ATM! ATM! Anong take mo? Dito lamang sa solid na TCMM Radyo Patrol sa Estreta at TCMM Radyo. Anong take mo? Sa TCMM Radyo Patrol sa Estreta at TCMM Radyo. Maraming salamat po sa Diyos. Araw na naman ngayon ang Martes. Ang bilis ng panahon, ano ha? Ang 26 na agad sa buwan ng Mayo 2026. Welcome sa palatuntunang ATM. Anong take mo? Ano ho bang take nyo ngayong araw na ito, ano ha? Habang ating inatabihan natin yung ating sparring partner, ayan, humihingal naman naman. Wala pa rin, ano ha? Welcome sa palatuntunan. Magkakasama ho tayo hanggang mamayang 5:30. Ngayon pong napakainit. Patuloy na umiinit ang panahon. May mga lugar kong dinaanan na medyo makulimlim. Akala ko nga ulan. May mga tigatig na ulan. Pero hindi nagtuloy. Lalo lamang kung nagpainit. Panahon, patuloy na umiinit ang
yung mga lalabas po, yung mga pauwi ngayon, ako, mag-iingat po kayo dahil mukhang babagsak na any monument. Meron kasi mga dinaanan kanina. Maabot na. May tikatik yung tikatik, pero hindi naman nagtuloy. Ay lalo lang nagpainit dun sa ano. Kasi nabasa yung karsate. Yung alimuong. Yung alimuong, di ba? Lalo delikado lang yan. gano. Ikaw yata dumaka pa sa ano eh. Sa... Abi mukhang bumili pa ito ng Maha Blanca at saka ano, saka suman. Ewan ko kung meron pagbibigyan ito, ha? Mukhang meron kang pagbibigyan eh, ano ba? Mukhang gusto mong gumaya doon sa isang nagmumurang kamyas. Sa Senado ba? Sino yan? Ano ba yan? Ayan. Anong nangyayari? Inaatake na yata kami. Ganito na ba ngayon? Mamaya pag-uusapan natin yan, ano ha? Dahil ready na ang ating unang panauhin ngayon po hapon. Pag-uusapan po natin, of course, yung may kinalaman sa mga plunder cases sa ombudsman laban doon sa ilang mga senador. Kala nyo Kala nyo. Nasa linya natin ang political scientist at isang public interest na lawyer, si Attorney Jess Falsis. Attorney Jess, magandang hapon po sa inyo. Good morning, Sir Willie, Sir Dandro. Good morning sa... Good afternoon pala. Good afternoon. Oo, makulimlim lang. Akala mo siguro akala mo siguro papasikat pa lang ang araw. Makulimlim na. Kulimlim lang yung nakikita mo, Attorney Jess. Kulimlim lang yan. Opo. Pero sa ombudsman mukhang hindi makulimlim. Dahil malinaw na malinaw, kanina-kanina lamang ay nagpatawag ng isang press conference ang ombudsman at by Thursday, kung di ako nagkakamali, ay meron na silang isusulong na kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada at sa mga susunod na mga linggo ay susunod naman daw itong kay Senator Joel Villanueva. Yan. Ano bang nakikita mo dyan, Attorney Jess? Well, matagal na pong sinasabi ng ating mamahaling, minamahal na ombudsman niya last year pa, no, na may mga cases na ipafile noong December. Tayo, napakapasensyoso natin, mga Pilipino, no? Papatawarin natin si ombudsman kung this week o in the coming weeks mapafailan itong mga flood control cases. Pero sana talagang i-fail kasi kung tayo na naman ay pinapahasa lang, baka mapuno na ang ating mga kababayan dahil ang tagal ng inaantay itong mga flood control cases mula noong September last year na sinubaybayan natin lahat ng teleserye hearings sa Blue Ribbon Committee, sa Senado, sa Lower House, ang mga statements ni Ombudsman, lahat ng mga ebidensya. Narinig po natin lahat ni Yusek Roberto Bernardo. So, hindi na po tayo magtataka kung bakit may kaso si Senator Jinggoy. Of course, kailangan ko na din pong ituhog na dati na pong na-involve si Senator Jinggoy sa pork barrel or sa bigas scam. Kasama po niya sa mga na-accused din, pero syempre may mga ibang komplikasyon legally, no? Si Senator Bong Revilla at ngayon ay nakakulong na din para sa flood control cases. So, dapat lang, sumunod lang po yun si Senator Jinggoy, si Senator Joel, kasama din po yun sa testimony ni Yusek Bernardo, but everything good comes in peace. So, kailangan po Senator Jinggoy, Senator Joel Villanueva, si Senator Chis Escudero dapat hindi po malayo sa radar ni Ombudsman Boying Rimulya kasi lahat po yung tatlo, sabay-sabay po yung pinangalanan at pinatutuhanan ni Yusek Bernardo na may pananagutan or sangkot sa flood control. Attorney Jess, with your indulgence, sandali lang, babalikan ka namin, ha? Sandali lamang, meron po nagmamadaling balita mula kay Jom Garner. Kami, Jom. Willie, inaprubahan ng 7th Division ng Sandigan Bayan ng hiling ng Ombudsman na precautionary ball departure order o PHEO laban
naman kay Senador Rodante Marcoleta, dating Representative Michael De Vector at mga negosyanteng sina Aristotel Iray at Joseph Espiritu. Ang TSTO ay inilis sa korte para utusan ng Bureau of Immigration ang pigilan ang anumang tangkang pag-alis sa bansa ng isang taong pinag-iinalaang sampot sa krimeng may kaparusang hindi bababa sa 6 na taon at 1 araw na pagkakakulong. Kaugnay yan ang reklamong plunder at indirect bribery ng Luzon Field Investigation ng Bureau of ng Office of the Ombudsman. Punto daw may pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donation noong kongresista pa siya na ginamit niya sa pagtakbo bilang senador noong nakaraang taon. Ano ba yan ang Naucala Report? Si CMM Teleradyo at si CMM Radyo Patrol sa Expressa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Scott Gardner, ECMM. Maraming salamat, Jom! CMM Radyo Patrol Flash Report! Ang ilan na yun? Pangatlo na yun. Parang yung dalawa nung itong binabanggit ni Ombudsman. Tapos ito, pinagbigyan yung hiling ng Ombudsman na maisa-ilalim siya sa ano yung tawag doon? Precautionary All Departure Order, PHDO. Ayun. Attorney Jess, hindi ba ito nakaka-apekto sa kredibilidad ng Senado? Una, doon muna tayo sa credibility ni Ombudsman, no? Of course, kinukuha ko kanina si Ombudsman, pero yung mga ganyang balita ay nakakadagdag ng credibility ng ating Ombudsman. So actually, I have to commend him on that particular case, so kay Senator Marcoleta, na talagang hindi niya binitawan kahit na sa Comelec ay parang dinismiss lang. Basta-basta yung kaso ni Senator Marcoleta, sa Ombudsman pala, gumugulong pa din yung pag-imbestiga dito sa nation that seems to be a circumvention of both election and donation laws, no? So, we have to commend the Ombudsman on that. Yung sa Senado naman, ang nakakalungkot talaga dyan, Sir Sando, Sir Willie, is mukhang halos lahat sa majority block ng sa bagong majority, no? Ay sangkot in one case or another. Flood control man yan, election, campaign donation laws, or both. Kasi, like si Senator Chief, sangkot siya sa both flood control tsaka sa election donation illegal contribution campaign laws na kaso. So, nakakalungkot po na ganito na po yung Senado natin. Mukhang kasi sabi ng ito po dyan, kasama na po ko doon, hashtag worst Senate majority. Worst Senate majority. Pero ang sabi kasi ng Ombudsman Rimulyo, huwag na naman ito masyadong mainit kasi iniingatan nila, ginagawa lang, pinipino nila ng gusto yung lahat ng kaso para naman hindi magaya doon sa mga dating nakaraang Ombudsman na magpa-file ng kaso, magpa-press con, mamuhulit na lang tayo, 10 years na pala wala pa nangyayari sa kaso. Tama naman po yun. Actually, yung dating Ombudsman, wala nang pinail na kaso eh. Si Ombudsman Samuel Martinez. Wala naman po tayo narinig na talagang mabigat na pinanagot ng dating na Ombudsman. So, mas masaya naman talaga tayo kay Ombudsman po. Yung kaso nga, nagamit po ng press ko niya, ang inatay po talaga ng mga tao, ay yung na-file na yung kaso sa Sandigan Bayan. So, baka imbes na mag-press ko na magpa-file, magkulat na lang na nag-file na. So, saka na lang po tayo balitaan pag na-file na kasi nga, December pa po tayo umaasa, December pa po tayo naghahanap ng flood control cases. But, kung pagdating na po yan, again, mas maganda na nga po yung maingat, slowly but surely, na talaga na plakado yung kaso at makukonduct yung mga kinakasuhan. Pero sana mangyari na kasi ang tagal na po talaga. Ang Pilipino napaka-patensyoso, 6 na buwan, 7 buwan na po mula flood control hearings. So talagang umaasa po kay Ombudsman na resolve. Hindi kaya ito'y ang ibig niyo sabihin kapag kakaganito, kaka-press con ni Ombudsman, parang nabibigyan ng warning, parang yung nangyari kay, ano ba yung minsan nagpa-press con, tapos diba, imbis na, kumbaga parang pinaghahandaan Para naman may tinutukoy ka, hindi naman kumukong kapag mapira. Ay, iba ba siya? Yun! Iba yun! Oo, iba pala yun. Ay, yun nga, hindi kaya magkaganon yun sa furniture. Pero magandang punto yan, Sir Gando, no? Kasi yun din talaga yung gusto kong tumbukin na imbes na mag-press ko na magpa-file, tapos syempre may informant or magkakaroon ng advance information na
na pwede nang kasuhan at baka lumabas ng warrant of arrest, yung mga kinakasuhan, hindi naman natin sinasabi na tatakasin pa, no? Pero that is only an option kung you have advance information, no? Ang mas maganda sana, yung press ko ni Ombudsman ay yung na-firmahan na niya o yung na-file na at ang inaantay na lang natin ay yung warrant of arrest ng korte, imbes na ito may 2 weeks pa na magpa-file. So, ang dami So kumbaga bago kumbaga bago mag-press con, dapat nagawa na. Di ba? Firmado na. Firmado na. Opo. Na-file na yung kaso, may mga napirmahan dapat pirmahan, at saka na lang sabihin, napirmahan na po namin today, o na-file na po namin today yung kaso, laban kay bla bla bla. Parang gano'n. Opo, kasi ang balita, di ba, kayo po sa journalism, no, for something to be newsworthy, it must really be to the interest of the public. Pero yung balita na pirmahan ko pa lang or sa 2 linggo ay may ganito, ganyan. Newsworthy pa ba yun na kailangan mag-press con? Ang newsworthy is yung pirmado na talaga yung tinta ng yung ballpen, ano pa, bagong-bago pa dun sa papel. So yun po yung newsworthy. So sana, pag meron na po talagang na-file, saka na lang po mag-announce. Ang tawag dyan, SS na balita. Pero kasi di naman. Alam mo ba yung SS na balita? Oo, pag nag-SS ka ay SS na balita, di ba? nag-SS ka. Sasampa na sa susunod na linggo. Di ba? Sasampa na sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo, pipirmahan na. Pipirmahan na. Sa susunod na araw. Di ba? Oo. Pero Attorney Jess, kuya, kung magbibilangan, 13 yung kabila, yung isa, 11. Kung 3 yung magtago, dahil matakot sila dito sa mga kasong to. Tapos ang boxing. Iba na ngayon magiging kasi dati di ba sabi, ano yung sinabi kahapon ni Zubiri? Duwag 11, tapos grade 13. Sino nagsabi nun? Yung sinabi ni Zubiri. Mababawasan. Di ba? Mababawasan yung grade 13. Grade 13. Pero, opo, ako ang kinakatakot ko actually, no, dito sa mga flood control cases, no, hindi ko kinakatakot yung pagsampa ng kaso. Yan talaga ay tama for accountability. So, tama po yan. Ang kinakatakot ko po para sa Senado is not really yung mga kudeta or yung change in the leadership. Ang una kong tinitingnan po kagad ay yung Senate trial. So, kasi nga, meron pong talaga, matagal ng opinion, legal opinion ng halos na karamihan na abogado na kailangan mo lang talaga ng 16 out of the 24. Absolute 2/3. Meaning, kailangan 16 talaga out of 24. Pero ito po yung gusto ko pong ipaisip sa inyo tsaka sa mga nakikinig po, no? Ganito po yan. Kung kayo po ay may court trial, Chief Judge, nandun po siya mismo. Nakikinig siya sa witnesses, nakikinig siya sa mga arguments ng abogado. So pwede po talaga siya gumawa ng desisyon because he personally tried the case. Pinakinggan po niya yung facts, pinakinggan po niya yung mga witnesses. Ito po gusto kong maisip niyo po. Like kay Senator Bato, na nagtatago po ngayon, tapos let's say, magtago po yung ibang senador or kahit ma-aresto po, pero non-bailable. Hindi po sila pwede mag-participate. Physically sa Senado, hindi po nila makikita yung mga mata, yung pawis, saka yung boses ng mga witnesses sa impeachment trial, no? Kung ganun po, na hindi talaga sila nagpa-participate sa trial, but they're still called senator judges, how can their vote or their number be counted doon sa 16 out of the 24? So actually, ako po, kahit na mabash din ako, tulad ng ibang abogadong mga nababas, pero ito pong legal opinion ko, may basis po ito Ang sinasabi sa konstitusyon, to convict 16 out of the 24 of all members of the Senate. Pero sa akin po, kapag i-analyze po yung provision sa konstitusyon, hindi naman sinasabi ng konstitusyon na let's say may patay na senador, hindi pa na-elect yung pamalit, or may senador na nasa abroad, sinasama mo ba yun sa bilang ng all members of the Senate? Sa aking tingin, in my humble opinion po, no, ito medyo bago to kasi talagang ang current opinion ng most lawyers, 16 out of the 24. Ako po ang aking opinion sa impeachment trial ay all members who actually participated in the trial. Meaning, sabihin po natin, may 3 makulong, unbailable, and Senator Bato nawawala. Hindi na po out of the 24. Dapat 2/3 of 20. Kasi, hindi naman pwede mag-participate yung mga nakakulong
hindi naman po pwede mag-participate si Senator Bato. What is the basis of their vote or their number if they are a judge who is not in the courtroom? Meron po bang judge na binibilang wala sa courtroom? Yung mga justices po ng Supreme Court. Ito po yung example dyan. Pag may isang justice dyan na naka-on leave or may sakit, hindi po nagpa-participate sa oral argument. Hindi po narinig yung mga arguments, hindi nabasa yung mga sinulat ng partido. Hindi po sila pwede pumoto. Hindi po sila pwede pumoto. So, ganun din po dapat sa Senado. Kung hindi po kayo nagpa-participate sa Senate trial, why should your vote be counted? Hindi kaya din kaya merong medyo ganito kagulo sa Senado, hindi kaya dahil ilan bang ang mga abogado? 5 o 6 lang? Kumbaga dati mas maraming Sa Senado? Oo, mas maraming mga abogado sa Senado. Alan. Alan. Pia. Cheese. Kiko, Kiko. Cheese, Sino pa? Marcoleta, Marcoleta. Wala na yata. O parang 4 lang? 5, parang 5. 5? Nalilima lang yung mga abogado. Ano yung connection nun, Attorney Jess? Alam mo, natatanda mo yung interview natin kay Attorney Sarmiento. Kinukwento niya nung maliit pa siya. Proud siya. Pag nakakapanood siya, nagpupunta siya ng personal sa Senate, sa plenary. Pinapanood yung deliberation, debate ng ano. So, proud siya na nagiging part siya ng ano, nagiging part siya ng proseso na Nakikita niya, napapanood niya. Parang ngayon daw, parang ano parang napakahirap ipagmalaki. Oo. Ba't nagiging ganun ngayon ng, ano man tawag ito, parang sentimiento, Attorney Jess? kahit naman po pumunti yung mga abogado sa Senado, okay lang naman yun. Pero ang maganda nga dyan sa sinasabi ni Sir Sandro, ang dating sa akin, yung pagiging professional. Ang abogado kasi is a professional, di ba? Ang doktor, kapag naging senator yan, manalo at tumakbo for senatorial candidate, professional pa din ang doktor. Architect, engineer, meaning talagang may alam sa decorum, may alam sa ethics, may basic na kaalaman sa mga rules. So yun po yung kakulangan ngayon sa Senado kasi nga dumami po ang mga artista, with all due respect to them, wala namang masama sa pagiging artista, pero bagay kaya yun na maging senador kasi iba naman syempre ang function ng artista sa function ng senador. So okay lang kahit kumunti po yung mga abogado, pero sana dumami po yung mas professional po sila magbasa, professional sila magtrabaho bilang senador, alam nila yung trabaho nila, alam nila yung decorum, alam nila yung ethics, dahil meron po silang background sa pagiging professional. Si Sandro, may tawang pailalim eh. Ilan ka, Attorney Jess, ilan ba yung artista dyan sa Senado? Dati kasi ang mga artista gusto maging senador. So naging senador na po, madaming artista naging senador. Ngayon po, madami kasing mga senador gusto maging artista. Yun lang. Ikaw na rin may sabi, wala namang masama doon, di ba? Wala namang masama doon, kaso nawawala yung trabaho ng pagiging senador. Mas gusto nila maging artista kaysa sa maging senador. Yun lang. Yun lang. Wow, mga taong bayan. So, anong, kung hindi mababago tong, ano man tawag dito, trend, dyan sa Senate, meron bang, pwedeng ma-jeopardize na process sa mga darating na araw? Madami po, no? Ako, ang una kong tinitingnan dyan, yung tanong niyo po muna kanina na baka may mga makulong or magtago na senador, maliban kay Senator Bato de la Rosa, sa bilang ko, there are at least 6 senators who could possibly have warrant of arrest, and all of their cases sa aking monitoring non-billable, no? And ito, public information naman to. Of course, you have Senator Jinggoy, Senator Joe, and Senator Cheese in terms of the flood control. You have Senator Marcoleta, may bagong kaso yung sa plunder. So, non-billable din po yun. And then you have the 2 Villar's na meron pong SEC or financial fraud na kaso sa DOJ. And that will also be generally non-billable. Depende sa kung anong eventually kakaso ng DOJ. So, kung 6 po yan na senador, maliban kay Senator Bato, so 7 na yun,
Pag lahat po yan nawawala sa Senado, ang una pong matatamaan dyan is yung credibility at reputasyon talaga ng Senado. Na dati ang Senado, tinitingalaan na mataas na kapulungan, mas mataas di umano sa lower house, mas mataas sa survey, mas mataas ang trust rating, mas mataas ang kumpiyansa ng taong bayan. Pero kapag yung pito dyan ay mawawala, either dahil nakulong or nagtatago, mawawalan po talaga ng credibility ng Senado na gano'n na ba ang mga senador natin ngayon, lahat may kaso na mabibigat. Hindi po yung putyo-putyo lang, o sabi nga ni Senator Rafi, how-shall, ay hindi yan gawa-gawa. Mabibigat na akusasyon na nakakasira talaga ng credibility because the senators who are supposed to make the laws and protect our laws Teka, are the first ones to break it. hindi ba pwede magkaroon ng parang give or take ang mangyayari? Mawawala yung ilang mga senador, di ba? Favorable kahit papano dahil alam natin itong mga mawawala. Alam natin ito, yung pinag-usapan namin minsan na kahit na ilang tumbling dyan sa Senado, i-acquit itong itong ini-impeach eh. Paano natin titimbangin yun? Or nandiyan sila, pero alam natin na pwedeng ma-acquit. O, ma-acquit yung dapat na masampahan ng impeachment. Ano po noon ako tinitingnan ko po talaga yung accountability So kung may kaso po talaga, kahit na ano yung mangyari sa politika, kailangan talaga mapanagot sila. Ngayon syempre may side effect na kapag pinapanagot natin sila, hindi sila makakaparticipate sa Senado. Ngayon, whether that's good or bad, depende sa politika natin or yung politika ng iba. Yung iba naman syempre magagalit. Sinasabi silent martial law, sinasabi oppression, kahit totoong accountability lang yun, no? Sila yung namumulitika kasi by saying na napupulitika daw yung mga senador nila, di ba? When it's really just an actual case na may evidence na pinapanagot lang. Kahit kung yung side effect po, kahit ano man mangyari sa politika, kailangan diretso pa din po tayo sa accountability. At yung sa Senado, kailangan physical presence, na nasabi nga po ng minority bloc, mayroon po tradisyon at rason. Bakit na yung tradisyon ng Senado ay physical presence ay kailangan? Hindi pwedeng online voting, hindi pwedeng remote participation. Dahil hindi ka pwede magdebate, hindi ka pwede mag-aral ng batas, hindi ka pwede magpasa ng batas, at hindi ka din pwede mag-acquit o convict sa isang Senate impeachment trial kung hindi ka personally present sa trial. Sige, tingnan natin sa mga darating na araw. Kasi marami pang pwede mangyari bago tuluyang magsimula yung impeachment trial. Attorney Jess, maraming salamat po sa inyo. Ito na lang po ang huli. So kung walo, kung 7 o 6 ang mga wala, yung 24, let's say maging 18, ano totals ng 18? 12 senators na lang. So di plus 1 na lang sa minority. Attorney Jess, maraming salamat na. Thank you. Abangan natin yan. Maraming salamat po sa inyo. At saka kuya, isipin mo, ititwist din naman yan So di abangan natin kung ano pala ititwist yan. Alright, maraming salamat si Attorney Jess Falsey. Ay, oras na. 3 minuto na lang bago mag-alas 5 ng hapon. This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. It's Point Blues Lane. Hoy, ako mga tayong balita mula sa labas ng impilan. Caritas Philippines kinundena ang malawakang pagpuputol ng matatandang puno sa bahagi ng Quirino Avenue sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Go ahead, Bert. Sandro V. kinundena ng Caritas Philippines at San Carlos Street sa Mahirato, Alminaz, ang malawakang pagputol ng mga dekada ng puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila. Ayon kay Bishop Alminaza, isa itong ecological violence laban sa mga residente, lalo na sa napakahirap na araw-araw nakakaranas ng matinding init, polusyon at pagbaha sa lungsod. Nagsilbi rin ang proteksyon at silungan ng mga commuter, manggagawa at pedestrian ang mga punong matagal nang nakatanim sa lugar. Pinagpun din ng obispo ang direksyon ng urban development sa bansa at itinis na hindi dapat isakripisyo ang kapakanan ng mga ordinary mamamayan sa palit ng infrastructure development.
Naka-connect naman po yan sa card ko. Itigil muna ang Oo. pagpuputol ng mga puno at repasuhin ang proyekto batay sa ecological Thank you standards po. concentration. Ingat po ah. Salamat po. Thank you God very bless. much. Salamat po. God Ingat bless po. po. Elevated all roads ang southern access lane Thank you po. expressway ang Ingat po. ginawang pagpuputol ng Salamat po. puno Ingat din po kayo, sir. ng Trino Avenue sa lungsod ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol for T-Zone DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. Ayan, na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paano po?